Nangako ka ng magandang lokasyon na puno ng mga tao. Nasaan ang mga tao? 10 milya ang paligid, ni Anino walang makita. Noong isang araw, halos himatain pa ako sa saya ng may isang asong dumaan. Pati aso, ayaw pumasok dito. Yithi, maniwala ka kasi sa sinasabi ko. Ako pa ang sisisihin mo, ikaw mismo ang pumirma sa kontrata. Sarili mong sulat kamay at pirma iyan. Kung akala mong niloloko kita, magsampa ka ng kaso. Kulang pa ng 50,000 ang franchise fee ng tindahan ni Zeng. Dapat bayaran ang buo ngayong araw. Boss Kian. Nakasulat dito na ang balanse ay dapat bayaran bago magtanghali sa ikasyam. 10:00 pa lang ngayon ng umaga. May 59 na minuto pa bago ang deadline. Sige, matapang ka pala. Babalik ako ng 11:59. Kapag may kulang kahit 1 sentimo, maghintay ka ng sulat mula sa abogado ngayong araw. Hindi ko na nga kayang bumili ng 5 pisong lighter. Dumating ng 9 na minuto ng mas maaga si Boss Kian. Lumabag ka sa kasunduan. Sa panahon ngayon, pati maniningil ng utang nagko-cosplay na. Kagalang-galang na panauhin, ihahain namin ang pinakamainam na pagkain ng aming tindahan. Kung mapupuno nito ang inyong tiyan, tiyak na malulubha ang inyong mga sugat. Mabuti po, kagalang-galang na panauhin. Ang ipinagmamalaki ng aming tindahan, gintong sa usage na may dobleng anghang na pansit. Agad ko po itong ihahanda para sa inyo. Ano ang bagay na ito? Ani mo'y litid ng dragon. Kay tapang ng halimuyak nito. Tunay na sarap mula sa daigdig ng mga mortal. Isang walang katulad na banal na elixir. Tagapamahala, ang husay mo sa pagluluto ay maihahambing sa kusinero ng palasyo. Ginoo, kayo ang aking pangalawang mga magulang. Mula ngayon, lagi po kayong magtungo rito. Sagutin man ninyo ang buong hukbo, sapat ang starch sausage. 11:59 na. Zengdeng Liang, ilabas mo ang salapi. Kung wala kang pambayad, umalis ka na. Huwag ka nang maghanap. Ang natitira, ituring mo ng paunang bayad sa kabaong mo. Ngayon, gumulong ka palabas ng tindahan ko. Kuya, maraming salamat po sa inyong gantimpala. Mula ngayon, kayo na ang pinakamataas na tagapamahala ng sangay na ito. Yamang tinanggap ko na ang rasyon ng hukbo. Tinatanggap ko na rin ang utos militar. Napakabisa po ng ganitong banal na gamot. May 3,000 kawal pa sa labas ng tarangkahan. 3 araw nang nagugutom ang buong kampo ng Taliba. Sa loob ng kalahating oras, kung hindi mo sila mapakakain ng kaparehong pagkain, ihahain ko ang iyong laman at dugo bilang handog sa watawat. 3,000 tao ang kakain ng starch sausage. Mas mabuti pang hiwain mo na lang ako at iluto sa kaldero. Kuya, makabagong linya ng produksyon sa pabrika ito. Kahit sa isang iglap, hindi ako makagagawa ng 3,000 starch sausage. Kung gayon, bigyan ninyo muna ako ng kalahating buwang sahod. Pagkatapos, pupunta ako sa EU market para bumili ng maramihang paninda. Kailangan ko rin ng 2 patpat ng insenso. Kapos na ang aming supply ng pagkain. Tanging isang general na may matatag na puso ng hukbo. Ikaw ba ang general na iyon? Yamang nais ng general na masaksihan ang mahika ng mga banal. Huwag mo akong sisihin kung lalabagin ko ang mga alituntunin. Ipaghanda ng palayok at pakuluan ng tubig ang mga kapatid sa labas. Masdan ninyong mabuti. Ito ang lihim na gayuma ng siyam na impyerno na nilikha ng banal na dalaga ng siyam na kalangitan. Kay marahas ng halimuyak nito. Isang pambihirang samyo. Sa isang kisap mata, napapawi nito ang laso ng lamig sa katawan ng mga kawal. Kapag hinaluan pa ng banal na alikabok ng bundok penglay. Sa sandaling maulanan ng tubig, magiging malapot ito. Isang mangkok lamang ang kailangan upang mapuno ang tiyan. Tinitiyak kong 3 araw na hindi malalaman ng mga kapatid ang ibig sabihin ng gutom. Ginoo, tunay nga kayong isang banal na nilalang. Ako si Likinyon ay naging bulag at hindi nakilala ang dakilang bundok sa harapan ko. Munting saa at payak na kanin lamang po ang mayaalay ko. Patawarin po ninyo ako, General.
Ang ganitong banal na himala ay dapat ipagkaloob sa pagkain ng 100,000 kawal. Babalik ako pagkaraan ng 3 araw upang kunin ang 100,000 piraso ng gayumang buto ng dragon. Bilang pagpapakita ng aking katapatan. Iwan mo muna sa akin ang bagay na ito bilang paunang bayad. Aking sistema ng pagpapalamig. Kuya, bumalik ka na. Wala akong kayang gawin sa halagang 100,000. Dala mo pa ang luma at mabigat na kalokohang iyan. Kuya, ang kinakain mo ay ang aking panimulang puhunan. Ang kahong ito ay puno ng mga sinaunang barya na walang selyo. Dalhin ko na at ipapalit sa pera. Bukas, pwede nang ipaimbestiga ng mga otoridad ang pagkaputol ko. 3 araw at 100,000 panimulang pondo para sa hotpot. Ipapaubaya ko ang buhay ko sa iyo, sige na. He he he. He he he. Alam ko na, ikaw pala. Ikaw, bata. Sa liblib na lugar na ito, hindi ka basta makakapanloko ng tao. Mga barya sa kahon. Ang perang ito sa tindahang ito, sa iyo na lahat ngayon. Ibayad mo sa danyos ng aking pagkasindak. Alainan. Umalis ka na, kung hindi, ikaw na ang susunod na dudurugin. Ay naku. Magdala ka lang ng lumang bakal na tubo at magpapanggap ka ng mafia. Ikaw na to. Saan mo kinuha iyan sa pagkakabiti ng isang matandang tiya sa sampayan? Ba? Taya ko, ni isang hibla ng buhok ko ay hindi mo man lang mahahawakan. Tiyate. Hanapin mo, ha? Boss Kian. Kalagitnaan na ng gabi, pero nagpadala ka pa rin ng panimulang puhunan para sa panibagong batch ng paninda. Talagang ang bait mo naman. Ituturing ko na itong pera bilang kabutihang loob mo. Lumayas ka na. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Hindi pwede kainin iyan, Ginoo. Mabigat iyan sa tiyan. Aking paunang bayad po. Ituring mo akong ninuno na inaalagaan. Kinuha mo ang hindi gumagalaw kong ari-arian na parang nabura ang tindahang pangmeryenda. Basag na. 10,000 pagkain, gusto mo bang ipanghugas ko ng bibig mo? Talagang walang madadaanan kapag dumating ang takdang oras. Boss Kian, hiramin mo ang Feng Shui Treasure Land mo. Nakita na ba ng Ginoo ang pader na nakaharang? Hilahin mo siya at ibangga sa pader na iyan. Sapat na ang mga bakal na tubong nasa loob. May pera pero hindi makabili ng kuryente. Sa liblib na kabundukang ito. Sasabihin mo bang gagamitin ko ang pag-ibig para makalikha ng kuryente? Ha? Masarap po ba, Ginoo? Gusto mo bang kumain araw-araw? Dahil napakaunawa mo pala sa mga bagay. Sige, maranasan mo ang biyaya ng makabagong lipunan. Simulan na.
Ha 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 ha. Ano ba ang 100,000? Tapos ko na ang rebolusyong industrial. Hindi ako si General Lee. Ikaw na tindero ng takeout, marunong ka pang magpalit ng shift. Nasaan ang hukbo ni Liking yun? Huwag ka nang magsalita. Sabi ko nga, babae mandirigma, hinihintay niya ang aking takeout. Naniniwala ka ba? Isa pang huling tanong. Saan nakatago ang 3,000 Vanguard camp ni Liking yun? Sabihin mo. Ang babaeng mandirigma ay nag-iisa. Ang kaaway ng kaaway ay kaibigan. Utang ng apelidong Lee ang 5,000. Hindi pa bayad ang hulog. May lakas pa siyang iwan ako rito at wasakin ang bahay ko. Hindi ko nga siya mahahabol at mapapagsabog. Nawalan na ng maraming dugo, bumaba pa ang asukal sa dugo. Nag-aral pa siya para lumabas at maging asasin. Dumating na ang oras para magpanggap na marunong sa karaniwan. Babaeng mandirigma, nasugatan ang iyong tibok ng puso. Ang lason ay tumatama sa puso. Ito ang pamana naming panggamot na tubig ng muling pagkabuhay. Uminom ka muna ng isang lagok ng tunay na enerhiya. Sasama na agad ako para hanapin si Liking yun. Lasapin mo muna ang galit ng makabagong industriya. Dakilang bugso ng langit. Sinaunang mamamatay tao. Sa harap ng car wash. Pantay-pantay ang lahat. Ha 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 ha. ₱100,000 supply ng hukbo kapalit ng ₱100,000 gamot sa daga. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangang mag-alay ng watawat si Liking yun. Bubuhayin niya akong hiwa-hiwain. Ate, ano bang atraso ko sa iyo? Ilang tonelada ang laman ng palayok na ito? Isang supot lang ng harina, sinira mo na ang lahat. Nasaan ang panlunas, bilisan mo, ibigay mo sa akin. Huwag ka nang umasa. Ito ay pambihirang lason mula sa kanlurang lupain. Kamandag ng luntiang serpiente. Sa oras na dumugo, barado agad ang lalamunan. Kahit buto, tinutunaw nito hanggang maging tubig. Walang panlunas sa lason na ito sa buong mundo. Nasa iyo pa ang 3,000 Iron Pagoda Cavalry ni Liking yun. Maghanda ka ng bumaba sa impyerno. Ang kamandag ng ahas ay kinukuha sa mga buhay na organismo. Ang mga lason mula sa organismo ay karaniwang malalaking molekula ng protina. Kung walang panlunas, ang kaalaman ko mismo ang magsasabi kung paano kita ililigtas. Agham lang ang makakatalo sa mahika. Nagpapanggap na Diyos at nagbubuhat ng kababalaghan. Isang hamak na mortal, nangangahas kang lunasan ang laso ng banal na nilalang. Laso ng banal na nilalang. Ngayon mismo, ipapakita ko sa iyo kung paano dinidenature ng protina ang laso ng mga Diyos. Halika rito, General. Inumin mo ang mangkok na ito ng gamot na pan-neutralize sa asido. Ah ah, ah. Ang lason ay naging isang nakabibinging pampasigla. Ha 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 ha. Liking yun, dagdagan mo ang bayad sa pagkakataong ito. Umaabot sa langit ang mga hudyat ng apoy.
Kumakalat ang usok ng babala sa apat na panig. Tagapangasiwa, nagbabalak bang maghimagsik ang tindahan mong ito? Kuya, sabi ko nagsasanay lang ako. Maniniwala ka ba? Lilang usok, nakakabulag sa paningin. Naglalagablab na apoy, isinara ang daan. Nangangahas kayong makipagsanib sa kaaway at maglatag ng ganitong nakamamatay na bitag. Mamatay ka. Bitag na nakamamatay, kamahalan, short circuit lang iyon sa makina. Kung magpapatuloy ka sa daldal, sasabog ang harina. Pareho tayong magiging litsong baboy. Nakatagong sandata. Sa harap ng ganap na puwersang militar, lahat ay ilusyon lamang. Ganap na puwersang militar. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng ganap na kapangyarihan. 0-degree blizzard, nagyayelo ako rito. Sa isang kisap mata, nababalot ng yelo ang dagat ng apoy. Ito ang mahiwagang sandata ng mga banal na nilalang na nagpapagalaw sa hangin at ulan. General, hindi ako ang naglatag ng bitag. Ay! Hehe, tuyong pulbos na pamatay apoy. Presyo mula sa pabrika, 85. Maramihang order, may malaking discount. Kung kailangan ninyo ng resibo, pwede rin. Walang anting-anting, walang orasyon, walang enerhiyang espiritual. Kahit isang karaniwang tao ay kayang gumamit ng banal na sandatang ito. Pati ang alin na nagwawalis ay kayang gamitin ito. Hilahin ang pin, hawakan ang tubo at pisilin ang hawakan. Ang pinakamahirap lang ay kagatin ang selyong tingga. Buti na lang nakatipid ako sa ngipin. Paano napapatay ng puting pulbos na ito ang apoy? Umaasa ang apoy sa oksiheno. Isang spray lang ng tuyong pulbos na ito. Napipigilan nito ang pagpasok ng oksiheno. At mamamatay sa pagkasakal ang apoy. Para mo na ring sinakal ang liig nito. Kapag hindi makahinga, sisipa-sipa na lang ito. Ano ba ang oksiheno? Ay, may hanging nagpapasiklab ng apoy sa paligid natin. Kung hindi mo maintindihan, isipin mo na lang ang 5 elemento, pinipigil ng apoy ang metal. Pero pinipigil ng pulbos na metal ang apoy. Pinipigil ng pulbos na metal ang apoy. Gaano pa karami ang natitira sa bagay na ito? Lahat ay kukunin ng inyong lingkod. Ngunit apoy lamang ang kaya nitong patayin. Kapag itinapat sa tao, pinakamarami ng mapapabahing ang kalaban. Kung gusto mong gumawa ng mas matindi, may industrial alcohol pa ako. Lagyan ng kaunting asukal at makagagawa tayo ng nagliliyab na bomba. Ano ang silbi ng mga incendiary bomb? Lesiw. Sige na nga, masyadong delikado iyon. Hindi bagay sa mga laruan ninyong puro malamig na sandata. Antas ni Dakilang Guro. Lubos ko po itong hinahangaan. Kapag natapos na ang digmaan, nais ko pong sumangguni kay Dakilang Guro tungkol sa oksiheno. At sa paraan ng reaksyong kemikal. Huwag ka nang mahiya. Bumili ka pa ng ilang kahon ng fire extinguisher. Iyon ang pinakamalaking suporta para sa akin. General, hindi ako ang naglagay ng bitag. Ang baliw na babaeng iyon ang naghalo nito sa suplay ninyong pagkain. Ibinuhos niya ang kamandag ng luntiang serpiente na pumipigil sa dugo. Napakamakapangyarihan ang tunay na enerhiyang ito. Ganoon kalakas ang bugso ng kanilang enerhiya at dugo. Nagawa nitong bigyan ng lakas ng isang buhay na kayang punitin ang tigre at leopardo ang isang halos patay ng mamamatay tao. Ginamit ng inyong abang lingkod ang pinakamataas na sining ng pagpipino ng gamot. Upang gawing eliksir ng berserker ang lason. Kapag nakatikim lamang ang inyong 3,000 taliba, kayang gapiin ngayong gabi ang palasyo ng kaaway. Hihe! Napakatalino talaga ni Dakilang Guro. Ito ang selyo ng tigre ng aming hukbo. Kasing halaga ito ng isang buong lungsod. Hindi malilimutan ng buong hukbo ang dakilang kabutihan ni Dakilang Guro. Walang anuman po, walang anuman. General Lee, napakagalang inyo naman. Sa susunod na umorder kayo, bayaran ninyo agad. Napakalakas ng bisa ng eliksir ng berserker na ito. Madali itong sumingaw. Dapat itong gamitin sa harap mismo ng dalawang hukbo. Napapanahon po, Dakilang Guro. Ikinalulungkot ko po, ngunit kailangan ko kayong isama sa unahan bilang tagapangasiwa at punong tagapagluto. Nako, wag naman po. Tama na po, wala akong health insurance. Ayokong makipagdigma sa sinaunang panahon. Nako, seryoso ba kayo? Nagbebenta lang ako ng starch sausage. Hindi ako tumatanggap ng trabaho sa unahan, nagtitinda lang ako roon.
Nasaan ang elixir? Ipamahagi agad. Kapag bumagsak ang lungsod, ikaw ang una kong pupugutan ng ulo. Ano ba ang silbi ng pagwawagayway ng watawat, kalokohan? 3,000 tao, wala man lang mangkok. Pumila kayo para kumuha ng pagkain. Ginawa na tayo ng kalaban na parang 2 dimensyong kartoon. Liking yun, basagin mo iyan. Paliparin ang elixir. Wasak. Ah! Binabago ng siyensya ang mundo. Talagang munting henyo ako. General Lee, pagsabihan mo naman ang mga kawal mo. Hindi ako masarap kainin. Lampas sa normal ang uric acid ko. Ah! Liking yun. Ayusin mo ang mga tauhan mo. Narito ako para maghatid ng pagkain. Hindi para maging pagkain. Inubos ng elixir ang huli nilang lakas at enerhiya. Para silang demonyong kumakain ng puso. Hindi ko na sila mapigilan. Tumitimbang ako ng 130 gin. Puro taba, atay at uric acid lang ako. Hindi ako natatakot sa gout. Sige, tikman ninyo. May ilang daang tonelada kayong piling kabayong purong likas, pero hindi ninyo kinakain. Itong junk food ko pa talaga ang ngangat-ngatin ninyo. Wala ba kayong kahit kaunting panlasa sa masarap na pagkain? Iharap ninyo sa pader ng apoy ang lahat ng bakal na kalasad. Bilis! General, kung gusto mong mabuhay ang mga tauhan mo, tumayo ka na. Gamitin mo ang espada mong enerhiya para hiwain ang karne. Mas manipis, mas mabuti. Ang espada ko ay para lamang pumatay ng kaaway. Huwag ng maraming satsat. Hiwain mo ang karne. Kapag hindi mo hiniwa, sabay-sabay tayong magugutom. Ay, hindi pa nakakita ang mga sinaunang taong ito ng self-service sa larangan ng digmaan. Barbecue sa bakal na plato. Sira na. Hindi ko pa naibibigay ang buwanang hulog ng social insurance. Tatlong 2,000 sugat ang kawal ni Liking yun, kaya pa rin bang hadlangan ang aking hukbong 100,000. Sa araw na ito, lulupigin ko kayong lahat pati ang wasak na lungsod na ito. Gawing pulbos ang lahat. Sugod ang buong hukbo. Wala nang atrasan, Ginoo. Nasa daan patungong Huangkuan. Si King yun ang magtatanggol sa inyo ng buong buo. Ang unahang pangkat, sumunod kayo sa akin sa labanan hanggang kamatayan. Patay na nga ako, hindi pa ako nakaahon sa maayos na buhay. Walang sinuman ang maaaring umangkin ang buhay ko. Hihe!
Nandito kaming lahat. Hatiin ninyo sa akin ang lahat ng mga bihon na ito. Ipagpag ninyo hanggang mamatay sila sa pamaypay. Ngayon, bibigyan sila ng presidente ng tindahan ng malakas na bagyo ng nyebe. Uf! Ha 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 ha! Ha! Mga galang bayang babaeng ito, gusto pa ninyong hadlangan ang aking mga kabalyerong bakal. Lugmokin ko sila. Walang kakayahan. Talagang nakakatakot. Nagpalipad ng palaso si General Lee. Diretso sa gitna ng maputing hamog na iyon ang tinutumbok niya. Ah ah! Ha 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 ha! Nanginginig ka na ba? Ito ang galit ng isang carbonated compound. Ha 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 ha! Hindi nga, bumalik na naman. Ah! Ah ah ah! Ang pinggan ko sa bewang. Ang gusaling lumalabag sa batas ng panahong ito. May ganap pang otomatikong makinang pampiga. Mabilis, hanapin ninyo ang labasan. Hindi na kaya ni King yun. Anong uri ng kababalaghan ito? Kaya nitong lunukin ang liwanag ng araw at buwan. Lunukin mo ang lolo mo. Hanapin ang mekanismo. Hindi pwede. Hindi kayang tiisin ng sinaunang bakal ang kagat na ito. Kailangan natin ng mas matibay na bagay. Ang berdeng tubig na binili sa halagang 7,800 ha. Kahit replika lang mula Huaki ang Bay. Isa pa ring tugatog na brilyante ng modernong industriya ng pagpapanday. Pumunta ka sa panahon ng tanso ng lolo mo. Lasapin mo muna ang tigas ng modernong ginto. Puwersang posporo. Ang aparatong basta na lang ibinato ng Ginoo. May nakatagong lakas na wari ay 10,000 tonelada. Napabuntong hininga si King yun. Naku, napahamak na ako. Ay! Susko! Tagas ang bahay na ito. Wala bang nakabantay na tagapamahala rito? Ilang libong taon na itong nakatigil na ganyan. Mas lason pa kaysa sa imbudo ng abo. Kapit ka, liking yun. Tumapak si Ginoo sa balikat ni King yun at tumalon pababa. Tumalon ka, lolo mo. Hindi tinatanggap ng presidente ng pabrika ang ganitong luging buhay. Ang baho ay amoy lesyan. Mas magaan pa sa hangin ang metanong mula sa bulok na tubig sa ilalim ng lupa. Lahat ay nag-ipon na sa itaas. Liking yun. Nakikita mo ba ang kalawangin at hindi pa napipinturahang bakal na tinik sa pader? Kapag sinabi kong 1, 2, 3, sakto. Sabay tayong sumisid. Hatiin mo ako hanggang mamatay gamit ang espada. Kinakailangang maitumba ang tulos na iyon. 1, 2, 3 pagsisid. Ah 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 ah. Ay naku, ma. Napakalakas ng bugso ng tubig na ito.
Kung ganoon, sabi ko nga, ako ang tagapamahala ng reparasyon ng tubo. Naniniwala ba kayo? Putulin ninyo ang general na si Hong at agad siyang patayin. Maaaring patayin ang opisyal, hindi dapat lapastanganin. Medyo may saysay ang bantang mamamatay tao na bumaba mula sa langit. Pero ang pinakakinaiinisan ko ay ang pakikialam ng iba. Dumihan mo ang sahig ko. Putulin mo na, hayop ka. Ipatugtog mo sa akin ang pinakamalakas na alarma ng pagsalakay sa himpapawid. Ano ang nakaselyo sa loob ng ladrilyong kumikinang na iyan? Halimaw. Walang pinag-aralan ang halimaw. Iyan ang tinatawag na pampasabog ng kulog ng langit. Yung bulkan ng kabute sa unahan, pasabugin ninyong mga mandirigma. Nakita ninyong hindi ako ang nagpalabas niyan. Itinali nitong anting-anting na ito ang tibok ng puso ko. Kapag tumigil lang ang tibok ng puso ko, bitawan ninyo ng todo ang hinlalaki. Kayo at ang 10,000 hukbo ninyo, pati ang gintong tolda na iyan. Isang kisap mata na lang at makikita na ninyo ang hari ng impyerno. Gusto ninyong subukan kung kaya ninyo akong hatiin. Ang marangal na Ginoong ito ang may hawak ng kulog ng langit. Hindi pagkakaunawaan lang ang lahat ng iyan. May tao, bigyan ninyo ng upuan ang Ginoong ito. Sabi ko nga, negosyo lang ang aasikasuhin ng pabrikang ito. Hindi pwesto ng hukbo. Pera lang, pwede ng pag-usapan. Dahil negosyo ang usapan. Inumin ninyo itong alak ng pagkakapatiran. Ang Ginoong ito ang magiging punong tagapayo ng aming hukbo. Pagkaraan ng 3 araw, sa inyong kulog. Tulungan ninyong pasabugin ang tarangkahan ng kabisera sa harap. Ano ang pinainom ninyo sa akin? Laso na pumapatay sa kalamnan at buto mula sa kanluran. Ang lasong ito ay naninirahan sa tiyan ng Ginoo. Kung pagkalipas ng 3 araw, at walang lunas, ang uod ay sisira sa bituka at lalabas. Kakainin nitong lubusan ang inyong katawan. Maaaring nakakatakot ang pampasabog ng kulog ng langit. Pero natatakot po ba kayo sa kamatayan, Ginoo? Zheng Nengliang. Kung mangahas kang magsilbi sa masama, ako si Li Qingyun, kahit maging halimaw ay dudurugin kita hanggang magkapira-piraso. Isa lang akong nagbubukas ng munting tindahan ng pagkain. Bakit kailangang ipasan sa akin ang napakalaking pressure na ito? Ha? Kainin mo na, traidor ka. Kakainin ng mga uod ang karne na naisubo mo. Hanggang sa maubos ang laman ng tiyan mo. Ang pinakamasidhing kulog ng langit na utos ng pinunong ito ay nakatalina sa puso ng general. Kung gayon, pakigamit po ng mga hamak na bagay na ito, general. At ipakita ninyo mismo ang kamandag ng kulog ng langit. Kung hindi man kayo makabuo, ibig sabihin ay espiya kayo. Ako mismo ang papatay sa inyo ngayon din. Itapon ninyo siya sa mga lobo. Ha. Kalahating oras. Walang harina, walang mantika, wala ring pulbura. Pinapahawak ninyo sa akin ang nukleyar na bomba. Siyam na taong sa pilitang edukasyon. Huwag ninyo akong maliitin. Isang hiwa, 2 bukol. 3 kahoy na uling ang lungkot ng lumang ninuno. Ngayon, pabubuksan ko ang mga mata ng mga ulupong na ito. Isara ninyo ang bibig ninyo. Hindi nagpapanggap ang matanda na sumusuko. Ngayon, pareho na tayong magiging giniling na karne. Malinaw na. Sinisipsip ko ang kaba ng kanilang bayan. Gumawa ng isa na kayang magpadala nitong 10,000 hukbo sa langit, isang super bomba. Ha! Ha. Itim na putik, iyan ang kulog mo. May tao, ilabas ang baston na ito at durugin. Dilatin mo ang mga mata mo. Malinaw na. Tikman mo ang isang atake ko ng apoy na bolang lumilipad. Ito lang ang pinakamaliit na pasabog. Gusto kong pasabugin ang tarangkahan ng kabisera. Walang dating ang init na iyan. Agad maghanda ng 100,000 purong ginto para sa aking general. Alam ba ninyo kung ano ang konduktor ng ginto? Ay, Kuya Liu. Dakilang tigre. Lumayas ka, hamak na hayop. Bitawan mo ang mga kapatid kong taliba.
Dahil ang kapangyarihan ng kidlat ng ating guro ay napakadakila. Pakipuksan na agad ang dalawang harang na ito. Gusto ko mismong masaksihan ang katapatan ng ating guro. Ako ay nagbebenta lamang ng hotdog. Talagang gusto mo akong ipadala sa impyerno, ano? Guro, huwag kang manginig. Sa isang kumpas, ikaw ang magiging marangal na panauhin ng aking 100,000 hukbo. Kung hindi kita papatayin, ay tiyak na sasabog ang mga uod sa aking tiyan ngayon din. Hahaha. General, ang paggamit ng mga basurang ito para pumuto ng laman. Ay, hindi ba't labis na pag-insulto sa isang dalubhasang tulad ko? Gagamitin ko sila upang lumikha ng pinakanakakatakot na sandata sa mundo. Ang Bantak Kuta. Ito ay ang tableta ng kidlat. Kapag kinain ito sa loob ng isang sandali, ay magiging napaka-instabling esensya ng kidlat. Sa oras na madikit sa apoy, ay maglalaho sila sa isang iglap. Yekle, puro ka lang salita. Guro, ayaw ko sa mga taong pinagmumukha akong hangal. Hahaha. Idilat mo ng mabuti ang iyong mga mata. Ang manok na ito ay nakakain din ng gamot ng ating guro. Tunghayan niyo ang esensya ng kidlat. Mga tauhan, ikulong ang mga bomba na ito sa bakal na kulungan. Bukas ay sasalakay tayo. Ipagbabangga natin sila sa pintuan ng kuta, hahaha. Sandali. Guro, dahil kaya ng mga sundalo ang gumawa ng bomba. Ang pangunahing general ng kaaway. Hindi ba mas magiging marilag ang pagsabog nito? Nako, itigil niyo yan. Umalis kayo riyan. Naglakas loob kang buhusan ako ng alak. Pinoprotektahan mo siya. Pinoprotektahan ko siya dahil pinoprotektahan ko ang buhay mo. Isa kang matandang makaluma na walang alam sa protokol ng kaligtasan. Ang manok na kulang sa 5 kilo. Ang bolang apoy na lalabas ay kayang tunawin ang lining ng sikmura mo. Gamitin mo naman ang utak mo. Isipin mo, ang isang lalaking may bigat na 180 kilo. Gaano kalakas ang puwersa ng impact niyan? Kung sasabog siya rito, huwag na nating pag-usapan ang toldang ito, kundi sa loob ng 50 hakbang. Kasama na tayo at ang buong gwardiya sa labas. Ay magiging abo tayong lahat. Para iligtas ka. Hindi ba ninyo alam kung gaano ito kahirap? Aray. Hahaha. Tama ang guro. Masyado lang akong nagpadala sa aking damdamin. Ang ganitong sandata na kayang tumapos sa mundo ay nararapat lang na gamitin sa pader ng kaaway. Abante ang hukbo. May nag-utos na bigyan ang guro ng aking baluti. Ikanta sa pinakaunang karwaheng pandigma. Itago sa pinakaharap. Kapag tinamaan tayo ng isang kanyon sa harap, ako ang unang magiging abo. Nagpoprotesta ako, gusto kong kausapin ang inyong kinaukulan. Itong sinaunang panahon,
Wala bang kahit sinong namamahala rito? Hindi niyo ba alam na hindi pinapatay ang emisaryo sa gitna ng labanan? Totoo ba, Hong? Bigyan mo ako ng kalasag, Diffie. Guro ng kidlat. Gusto kong makita kung paano mo tatawagin ang kidlat ngayong araw. Pigtasin ang suot nilang baluti. Tanggapin ang aking malakas na atake. Hahaha. Nakita mo yon, iyan ang tinatawag na otomatikong reaksyon. Mabuhay ang pisika ng baluti. Liking yun, hindi ka lang natalo sa labanan. Tinalikuran mo pa ang bayan at pumanig sa kaaway. Dinala mo pa ang mga barbaro para atakihin ang sarili mong bansa. Hayop ka. Magpaputok ng mga palasong apoy. Sunugin ng inyong general ang mga kulungan ng mga taksil na bandido hanggang maging abo. Linisin ang pasukan. Lintik, huwag kayong pumatay. Sarili ninyong mga tao iyan. Mga bulag ba kayong mamamana? Ihiwalay sa oxygen. Ihiwalay sa oxygen. Kailangan ko ng kumot na pambay hash 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 hash. Putulin mo para sa akin. Perpekto ang pagsasanay na ito. Salamat sa biyaya ng kalikasan. Putik. Putik ang ipinakain niya sa mga iyon. Naglakas loob kang gawing unggoy ang inyong general. Sumugod ang buong hukbo, Aaron Pagoda Cavalry. Durugin ninyo ang sasakyang iyan pati ang salamangkero hanggang maging laman na giniling. Lintik, hindi ba krimen ang panlilinlang sa sinaunang panahon? Saklolo. Huwag kayong sumugod, hindi pa nabibili ang sasakyang iyan. Pananagutan ninyo ang tatlong panig. Kapag nasira ninyo iyan, hindi ninyo kayang bayaran. Hahaha. Yurakan ninyo siya para matuto siya. Sa harap ng napakalaking hukbo, walang salamangka ang makapagliligtas sa inyo. Napakalaking hukbo. Ngayon tuturuan ko kayo kung ano ang unang batas ni Newton. Sabi ni Archimedes. Bigyan ninyo ako ng masasandalan. Kayang pabagsakin ng isang tulak ko ang buong kampo ng inyong mga kawalerya. Wasak.
Hahaha. Nakikita ninyo, ito ang masa na minultiply sa bilis, katumbas ng enerhiyang kinetiko. Hindi man lang nakapag-aral ng pisika sa junior high, pero nagmamarunong sa lipunan. Hahaha. Lintik, mula sa sukdulang saya ay nauwi sa sukdulang lungkot. Kayang lumikha ng kulog mula sa langit ang barbarong tagapayo. Kaya niyang wasakin ang Iron Pagoda. Hindi kita maaaring hayaang mabuhay. Ngayon, ako mismo ang magpapatupad ng katarungan sa ngalan ng langit. Puputulin ko ang ulo mo, demonyo. Bayani, kakampi tayo. Undercover agent lang ako. Kakatulong ko lang sa inyong puksain ang isang kampo ng kawalerya. Wala bang gantimpala para sa kabayanihan? Mamamatay ka na nga, nag-imbento ka pa ng kung ano-ano. Demonyo, ibigay mo ang buhay mo, ang lolo mo. Idilat mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Ano ito? Iyay si Paz. Ito ang tigre na anting-anting ni General Lee na hindi niya kailanman iniiwan. Selyo ng kapangyarihan. Ang makakita sa selyong ito ay parang kaharap na rin ang commander. Kayo, paano ninyo nakuha ito? General Zhao, ibaba mo ang espada mo. Kung hindi dahil sa ginoong ito na mag-isang pumasok sa kampo ng kaaway. At binutas ang Iron Pagoda gamit ang kulog mula sa langit. Tayong lahat, pati ang kabisera ng ating kaharian, ay naging guho na sana ngayong umaga. Ginoo, tiniis ninyo ang lahat ng kahihiyan alang-alang sa dakilang kabutihan. Iniligtas ninyo ang aming taliba sa gitna ng panganib, dakilang guro. Maraming salamat po, tagapagtanggol na banal ng kaharian. Paalam po, tagapagtanggol na banal ng kaharian. Walang kasalanan ang walang alam, hindi ba? Dahil napakabait ninyong lahat. Tungkol naman sa nauna kong bayad sa pagbisita at kabayaran sa pinsalang emosyonal. Gamitin na lang natin ang pamantayan ng kabangyaman ng kaharian. Lintik, umatake na naman ang pag-iisa nito o bahong. Sasakyang pangligtas. Bilisan ninyo, tawagin ang sasakyang pangligtas. Gamitin ang banal na batong tagapagtanggol ng kaharian para sipsipin palabas ang buto ng demonyo. Nabuhay siya. Tunay ngang kamangha-mangha ang hangganan ng siyensya. Ah! Hahaha, sige, magpatuloy ka. Ikaw na apel-idong kian, naglakas loob kang gibain ang minanang negosyo ng aming angkan. Liking yun. Dalhin ang ginto mula sa kabangyaman ng kaharian. Tawagin ang inyong mga kawal. Sumama kayo sa akin sa makabagong panahon at turuan natin siya ng leksyon. Ang ref ko. Ang pader kong pasanin. Sino ba sa apel-idong kian ang inaway ko? Liking yun. Nakikita mo ba yung dilaw na bakal na halimaw sa kabila? Iyon ang pinakabagong panira ng kuta ng hukbo ng kaaway. Sisirain niya ang aming lumang tahanan sa kampo. Ang magaspang na makinang panlusob ay naglalakas loob pa sa banal na lupain na ito. Ang pangunang pangkat, sumunod kayo sa akin sa paglipat. Wasakin ang mga demonyong halimaw. Basagin ninyo.
Boss Kian, magugulat ba kayo o matutuwa? Akala mo ba? Bumalik na ang punong tagagawa na ito mula sa pagsasanay sa sinaunang panahon. Nagpapanggap na Diyos at nanlilinlang ng multo. Ngayong araw, gumastos ako ng 100,000 para kumuha ng longhutang mula sa sentrong lungsod. Tingnan ko nga kung ilang palo ang kayanin ng mga pansamantalang aktor na ito. Mga dugyot na hampas lupa. Paano ba kayo mas mabilis umasta kaysa sa mga kabalyero ng sinaunang panahon? Hahaha. Zeng Neng Liang. Akala mo ba na ilang lalaking nakasuot ng plastik na baluti lang ang ipapasugod mo? Para matakot ako. Ngayon, hindi ko lalampasuhin ang inyong mga binti. Isusulat ko ng pabaligtad ang kahulugan ng salitang Kian. Li General, durugin ninyong magkakasama ang ulo ng mga barbarong ito gamit ang bakal na pamalo. Ano naman ang tawag doon sa inyo? Pumatay na hanay. Pagkukunwaring pag-aalsa. Ipunin ninyo ang inyong hininga at huwag dumisan ang landas ng hukbo. Humiga ka riyan. Ah! Hindi ito plastic. Pagtatayo at sabayang pagtulak. Ah 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 ah. Haha. Kung hindi mo mailuwa ang doble ng bayad sa pagpapaalis sa lupang ito ngayon, babasagin kita. Humanda ka at wawasakin kita. Lesiw. Kaya ba ninyong lumaban? Baluti na bakal, ano? Subukan ninyo ang pananggan ng ninuno ninyo. Kaya ba nitong salagin ako? Itong mabigat na pinagsamang pana na kayang tumagos sa ligaw na bulugan. Nagbago na ang panahon. Huwag kayong gagalaw, Li General. Ang laruan kong ito ay mas malakas. Kaysa sa inyo na puro matitinding panlaban. At mas marami itong kayang gumulantang. Walang hiya, may hiya ka pa ba? Luhod ka sa loob ng 3 segundo at pipirmahan ko ang kasunduan sa lupa. Ah! Sandali lang. Kuya Long ba iyon? Magkano ang ibinibigay sa iyo ng Boss Kian sa isang araw? 5,000. 10,000. Le General. Lagyan ninyo ng pulbos ang mga produktong mula sa kaba ng bayan at ipahid sa mata ni Kuya Long. Nagkalakas loob kang ipahamak ako kahit pwedeng mabunyag ang sikreto sa ilalim ng lupa. Para lang dito. Gintong bakal. Lumabas kayo at makihalo. Ang habol lang ay ilang pilak. Ngayon, tuturuan ko kayo kung ano ang ibig sabihin ng gulo. Sapat na salapi. Ang laki naman yan. Gagamitin ko ang kahong ito para bilhin ang inyong pana. Bibilhin ko ang tao mo. Bibilhin ko ang katapatan mo hanggang sa susunod mong mga henerasyon. Sapat na ba? Basta ngayon mo lang itutok pabaligtad ang palaso. At ipabali mo sa akin ang binti ni Boss Kian. Kuya Long. Lesiw. Hihihi. Kuya. Mula ngayon, ang longhutang ay ang inyong sariling pangkat ng seguridad. Mga kapatid.
Itali ninyo sa akin ang apelidong Qian. Ah, ah. Aba. General. Hindi matatag ang mga tuntunin ng espasyo. Malapit nang gumuho ang lagusan. Kung hindi pa tayo aalis, magiging pulpul tayo sa pagkabiyak. Bumalik ka na at ayusin mo muna ang base. Balik kayo sa sinaunang panahon at doon na kayo maningil ng bayad. Nasisira na ang lagusan ng hukbo. Sumama ka na lang sa akin pabalik sa kapatirang Dragon Tigre. Pabalikin ang putang tindahang ito ng lumang walang saysay na negosyo. Hintayin mong maayos ko ang wifi bago ako mag-cash out. Ah ah ah. Ha 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 ha. Hanggaat nandyan pa ang angkla. Kaya pangang I restart ang server. Sino ang lakas loob na gumalaw dito sa teritoryo ng Longhurutang? Si Zheng Ningliang ba iyon? Sabi ng dakilang guro. Ang sira mong tindahan, premium class. Disenyo pa lang ng pang-ipon, panalo na. 10,000, umalis ka rito. Kung hindi, ililibing ka namin kasama ng tambak na basurang iyan sa ilalim ng lupa. Haha. 10,000. Bibili ka nito, panahon at kalawakan ang puhunan ko. Boss Wang, ang dami mo namang pera. Sa sinaunang panahon, kahit ang gusto lang kumain, hindi makalakad ng maayos. Kabulaanan at kabaliwan. Kunin ang mga kamay at paa niya. Ihagis sa ilog. Ang bakho, diretsyong gibain na lang. Dahil sa modernong kapital, wala talagang pakialam sa dangal. Tapusin is ninyo siya, bilis. Gusto mo akong ipahamak, sa impyerno ko kayo isusugo. Ibigay mo sa akin ang sandata. Force restart, ngayon din. Anong klaseng sitwasyon ito, sumagip kayo? Tulungan mo ako, Boss Wang. Ha 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 ha. Nais ko sa inyo ang maluwalhating paglalakbay sa sinaunang panahon. Ah, ah ah ah. Anong klase ng tropa itong nasa kabila ng tindahan? Enye. Ay, saan niyo nakuha si Zheng Lingliang? Mga baliw ba kayo? Ang props niyo, ang tunay pa rin tingnan. Agad, itaas ninyong lahat ang mga kamay at lumuhod. Kung hindi, ang malaking martilyong ito hindi magpapakita ng awa. Ilset. Lakas loob na tulisan. Nasa harap ng kamahalan, naglalakas loob kang humawak ng sandata. Nagulo ang banal na paglalakbay. Gwardya ng palasyo. Dakpin ninyo siya para sa akin. Ah! Ito. Ni ang malaking martilyo, hindi siya magawang yumanig.
Hindi alam ang buhay o kamatayan, lubos na wasak na siya. Kamahalan, maawa po kayo at patawarin siya. Ang ilan dito ay mga ganting handog na ipinadala ng hukbo para sa inyo. Tagumpay ng hukbo. Kung hindi dahil sa hukbong bumaba na parang kulog, matagal na kaming naglaho. Ano po ang utos ng hukbo? Ibuhos ang buong lakas ng kaharian. Wala akong ipagkakait. Kamahalan, ang mga halimaw na ito ay pilit na sinisira ang daanan ng aming hukbo. Napagkakaitan na ng landas ang hukbo ko ng mga demonyong ito. Hindi pa nakakabawi ang kapangyarihan ng hukbo ko. Kailangan namin ng kaunting pondo ng hukbo para mahatid sila sa kabilang dako. Huwag ninyong subukang linlangin ang utos ng trono. Buksan ang imbakan. Ipadala niyo lahat ng mamahaling kayamanan ng hukbo sa dakilang guro. Ituring itong bayad sa hukbo. Boss Wang. Hindi ka ba mahilig manlapan ng tao? Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Ang tawag dito ay pambansang lagok ng kidlat. Hahaha. Zheng Nengliang. Hindi ko na pakialam kung anong uri ng panakip mata mong ilusyon ang ginamit mo. Ngayon, wasak na ang sira mong tindahan sa akin. Akin ang lupang ito. Ang mga bagay at ginto sa ibabaw ng lupa ay lahat ng aking legal na ari-arian. Lahat, bumaba kayo. Ilabas ninyo siya para sa akin. Ang bunto ng ginto na ito, hahatian ko kayo ng isang bahagi. Isang bahagi. Boss Wang, ano itong pakulo mo? Nararapat lang sa iyo ang magkalugi. Aray, tiyan ko. Lalabas ka pa talaga para magyabang ng kung anong kultura ng kumpanya. Bibigyan ko kayo ng taunang bonus mula sa treasury ng Dakilang Kin. Isang baras ng ginto, 50,000. Ngayon, sino ang nakapulot kay Boss Wang? Ang mga gintong baras sa lupa, pumulot lang ng pumulot. Sa kanya, si Boss Wang, ilang daang piraso sa isang buwan. Ano bang klaseng kapalaran ito? Mga kapatid, mamulot kayo ng pera. Naglalakas loob pa kayong magtaksil sa akin. Lilimasin ko kayo. Ang anino na pangkat ay may dalang mabigat na sandata at mataas na teknolohiyang pana. Sa loob ng 3 minuto ang lahat dito. Gawing hedgehog. Walang matitira. Dumating na ba ang paninda ni Liking yun? Hindi kaya ng mga tao sa kasalukuyan. Lumabas na ang sandata ng mataas na teknolohiya. Aba, hahaha. At ang hanay ng inyong mga malamig na sandata. Sa harap ng salpukan ng mga pana na nakakabit sa modernong makinang may mga gulong. Wala kang saysay. Hindi sapat ang lakas ng daanan, kamahalan. Hindi kayo makakalabas ng buhay. Itaas ang pinagmumulan ng kuryenteng mataas ang boltahe. Linisin ng lubos ang hukbo. Linisin ng lubos ang hukbo. Proteksyong kislap ng dragon. Basagin. Aba, pakawalan ang mga palaso. Pakawalan ninyo ang mga palaso. Basagin ang mga ilusyon na ito. Ang mga banyagang sandata ay naglakas loob pang saktan ako. Hukbo ng bakal na pagoda. Durugin ninyo sila.
Boss Wang. Ngayon, pwede na ba nating pag-usapan ang kabayaran sa pagpapaguho ng tindahang ito? Boss Wang. Noon, sabi mo ang tindahan ko ay nagkakahalaga ng 10,000. Sakto lang. Sa tingin ko, ang iyong grupong pangnegosyo na walang kita. Maganda rin ang pwesto. Ang baras na ito ng ginto. Gagamitin ko para bilhin ang buong grupo mo. Pirmahan mo at pwede ka pang mabuhay para humanap ng makakain. Kapag hindi ka pumirma, ang espada ni General Lee ay hindi magpapatawad. Ang makabagong batas. Tahasan itong pananamantala. Isa itong iligal na pagsakop. Wala itong bisa. Hihe. Maging tapat ka nga, Boss Wang. Ang eksenang pinaputok mo ng yelong pana kanina. Naitala na iyon ng mga kapatid. Kung hindi ka pipirma, bukas pagkaganito mo ay ipapakalat na sa internet, alam mo ba? Kuya Long, itong perwisyong ito. Hilahin ninyo siya, tingnan natin kung paano niya kayo minsang piniga. Kayo na ang magbilang ng bayarin. He. Puno ang hangin ng amoy ng kapangyarihan. Mahal na guro. Ang napakahiwagang sikretong gayuma ng siyam na impyerno. Maaari pa po bang makahingi ng isang mangkok? Dagdagan po ng 2 pirasong intestino. Hahaha. Kahit ikaw man ay sinaunang emperador o modernong kapitalista. Kapag narating mo ang lupang sakop ng pabrika namin, kailangan mo pa ring sumunod sa mga patakaran at magbayad. Hahaha.